Eto na. Atin ba to? Yan ta isa. Good day mga ka-EA, and for today's video, sa wakas at eto na, nabitawan na ang aming mga ibon dyan nga sa Catbalogan Summer, which is ang aming piplap. So ang tanong, magkaroon ba tayo ng Catbalogan Daybird o Catbalogan No Bird? Pero syempre, aasa tayo na uuwi sila kahit sa day 2 ng ating karera. So eto nga, update sa mga warriors natin, yung mga naiwan dito, especially si Miss Puyo. Eto siya. So yung huling naging race nga nito ni Miss Puyo yung Matnog Sorsogon na nag-see you tomorrow siya. So sa ngayon, under precondition natin siya dahil meron akong nakahanda at plano na ibang race na pagsasalihan niya, which is yung mas mabigat pa na tinatawag na PHA National MacArthur Race by March. Ayan. So mahaba yung pahinga niya. So, naka-MacArthur ring nga natin si Miss Puyo. At the same time, syempre, si Hanzo din, naka-MacArthur ring din natin yon. Pero kailangan natin mag-focus sa kanilang release ngayon, which sa Catbalogan Summer Piplap yan. So, yan. Ito yung update sa panahon. Sabi sa Pag-asa, hindi naman daw uulan na malakas. Pero may naka-naka na pag-ulan na mahina. Gawa na ng, yung panahon nga, yung aming hangin, amihan ata yung tawag doon. So nag-update kasi ako sa mga weather forecast nitong mga nakarang araw kasi syempre importante din, napakalaking factor ng panahon pagdating sa pauwian ng mga ibon natin galing sa mga karera. Ayan. So ito muna yung speed forecast natin. Ayan. So nag-release yung club ng eksaktong 6:45 AM dyan sa may Catbalogan Summer. Ngayon yan, linggo. So buti na lang talaga is nakatawid ng dagat yung track. So, kailangan na lang natin gawin is magdasal at magantay na umuwi ng payapa at sa tamang oras ang ating dalawang warrior na si Hanzo at si Minato, no? So, yun na lang inaantay natin. Tapos, possible day 1 and day 2 nga ang abangan. So, mga bandang alas 2, meron na sigurong possible expected na mga uuwi sa mga mabibilis na mga kalapatids natin dyan. Pero tayo, nag-e-expect tayo ng siguro either buzzer beater ng day 1, makapagpa-daybird tayo. Pero kung hindi man tayo makapagpa-daybird, aasa tayo hanggang bago mag-cut off ng Lunes ng umaga hanggang alas 9 po yan. No? So sana maabot natin, naka 600 minimum speed tayo ngayon kasi medyo mas malayo na yung ating karera ngayon. So nung mga nakaraan from first lap hanggang fourth lap, 700 minimum speed yung record para mag-cut off o bago mag-cut off. Pero ngayon, nadagdagan siya ng isa pang daan. So 600 na yung possible na speed limit na kailangan nating marating bago dumako yung pinaka cut off. Alright, tama po ba yun? Update tayo mga ka-EA. Time check natin 8:11 AM. So tumok na si haring araw. So wala pa akong update dun sa release video. Kung sakali baka wala tayong mapakita ng release video dito. So, aalis muna ako ng mabilis at babalik din agad ng mabilis dahil meron tayong pupuntahan na importanteng okasyon dahil ito ay araw ng kasal din ng aking sumunod na kapatid na babae. Ayan. So, luluwas muna kami ng Quezon City, no? Lalabas kami ng Bulacan. So, ito. So, ang gagawin natin, kanina, nakasarado to. Ayan, sinarado ko nga kasi nakapagparonda tayo kanina. So, bumuksan ko na lang siguro. In case na mapaaga nang dating si Hanzo o kahit si Minato, pwede na agad silang pumasok dito. Tapos ito, iwan ko na rin ito nakabukas. Para pwede silang mag-viewing dun sa pinaka-aviary natin. Nag-iwan na rin ako ng tubig. Yung pagkain siguro kahit mamaya na lang. Kasi mga 3 or 4 PM, nandito naman ako sa loft. Yan, pipilitin ko na makauwi at makabalik ng maaga para makapag-abang pa. Ayan.
75 years later. At eto na mga kalapatids, nandito naka-attend na tayo sa kasal ng kapatid ko. So yung pinaka-reception at yung kasal is dito lang sa bahay namin sa Quezon City. Yan. So congratulations sa kapatid ko tsaka sa aking bayaw. So best wishes sa inyo, magmahalan kayo hanggat gusto nyo. Ayan, kiss na bride. Alright. At eto na, pagtapos namin magmukbang nung sa kainan nga nung kapatid ko, dali-dali na rin kami sumibat. At eto, nag-commute lang kami, nasa bus kami. Eto, bumabaya, excited na ako umuwi. 75 years later. Update tayo mga ka-EA. Time check natin, 3:22 PM. So, kakauwi ko lang halos ng bahay. Nagmadali na ako magbihes at magpalit ng damit. So, eto yung sitwasyon ngayon, hapon. So, hindi naman masyadong kainitan, hindi rin naman din gaanong kadiliman o yung wala namang ulan. Ambon-ambon daw kanina, meron. So, ang update, meron ng 4 na nag-clock na nag-daybird. Grabe, congrats, taga-Baliwag, Bulacan. Napakatindi talaga ng mga ibon nila, mga ka-EA, no? So, ito, nagpakain na ako bahagya. Nag-ready na rin ako ng electrolytes ng Microbest. Tapos sinaluan natin na All Herbs Probiotic pansalubong. So wala pa yung dalawa sa atin. Pero ang expect ko na pauwian talaga natin, no, based dun sa performance nila from first lap to fourth lap. Tingin ko mga around 4:30 hanggang 5:30, no, possible. Sana maging tama talaga yung yung kutob ko, no. Kahit isa man lang sa kanila, mayroon sana mag-daybird. Pero kung wala talaga, bukas ng umaga possible. Bago mag alas 10, yun yung pinaka cut-off period natin, no? So yun, pinagdadasal na lang natin na makauwi ng ligtas yung mga warrior kasi nga may susunod na lap pa at mas malayo yun. Possible, Javier Leyte or Tacloban City. Ayan. So nakita nyo rin, pinakita ko sa video natin na matinyaw ng kasal ng kapatid ko. So yun, congrats dun sa kapatid ko, saka dun sa bayaw ko. Best wishes sa inyong dalawa. Ayan. So sinetap ko na rin yung upuan dito. Mag-i-start na tayo mag-abang. Check natin 4 o'clock ng hapon. So marami-rami na nakapagpa-daybird. 41 daybird para sa day 1 release ng aming karera. Ayan. So medyo lumiliit na ang chance na makapagpa-daybird tayo dahil siyempre magdidilim na. At the same time, ayan, nagsisimula pang umambon. So sana talaga kahit mag-nightbird, pero yan, check na lang natin kung papanig sa atin yung sitwasyon. Di malaking bagay yan. Pero kung hindi, well, weather lang talaga yan. Sabi nga nila, pag para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi, pwede siguro sa ibang pagkakataon sa'yo ibigay. Ayan, si Miss Puyo, nakatambay siya, nag-aantay siya ng pauwi. Nakapares niya na si Hanzo. Ayan, lakas na rin ng hangin. Kapal na rin ng ayan, kumakaway si Future Lady Pansier ni EA.TV. Mainit ka na, wala pa yung pares mo. Ayan, bakante pa. A few moments later. Eto na, atin ba to? Yan ta isa. Uy, si Mina to. Si Mina to nag-daybird. Yahoo! Ang ini-expect natin mga ka-EA, si magdi-daybird, si Hanzo. Pero ito, nandito na si Mina to. Ayaw bumaba, tulala. Sana humabol pa yung live natin kahit bukas ng umaga. Hindi ko ito ini-expect. Akala ko si Mina to pa ang mag-see you tomorrow. Eto na. Dito na si Mina to. Meron tayong daybird mga kalapatids. Grabe. Pinabilib mo ako Kulang pa tayo isa. Klak tayo, klak. Klak tayo. Oh, grabe tumukod Putikan yung paa. Halika muna. Klak muna tayo, bilis. Sana all. So, eto na mga kalapatids. Grabe, meron tayong nag-daybird. Eto, yung sticker niya. So, si Mina to yun. So, 885 ang naging speed niya. Grabe, laki ng ng kinait ng katawan niya. Ayan medyo tulala pa siya. Ayan.
So, in-expect natin yung live natin dapat makauwi rin ngayong araw or kahit bukas na umaga bago mag-cut off, no? Grabe, tibay. Husay, husay. Congrats, Mina to. Sayang talaga yung ano, yung port lap na Pilar Sorsogon kasi kinatop niya ng 30 minutes yun, mga kalapatids. Ito siya, oh. I-recover natin to agad ng mabilisan para meron tayong pang ano, pang last lap, pang final lap. Tama po ba yun? So, ayun na nga mga ka-EA. So, yung naging yugto ng ating day 1, 1 out of 2 tayo. So, meron tayong naging isang day bird. So, possible hanggang bukas, meron pa tayong pag-asa dun sa nag-iisa nating live. No? Tapos, yun, sana umabot bago mag-cut off si Hanzo. So, hindi ko talaga ina-expect na magka-clock si Mina to at magde-daybird siya, no? So, expect ko pa nga, baliktad. Si Hanzo magde-daybird, si Mina to ang mag-day 2. So, nangyari, eto siya. Dito ko muna nilagay si Mina to para ma-relax ng bahagya. Kasi nabubuli siya dun. Pero baka mamaya, ilipat ko rin siya dun sa pinaka-flyers loop. Pinakain ko lang siya dyan. So, dito ko natatapusin ng video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. So, wag kalimutan mag-like, comment, share kung gusto yung video natin today. So hopefully, yung susunod na upload video ko, yung day 2 ng Katbalogan race. So abangan nyo, sana mag-clock bukas si Hanzo. Okay.